Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po kayo komentuhan mga kabayan. Samahan nyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magumpisa na po tayo mga kabayan. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan. At yung banat niya po sa mga congressman na lumitis daw po at ibinasura ang impeachment ni Junior, mga tambay, ay ito po, napaagad na po natin pakinggan at komentuhan ang tinatawag na halatang scripted ang ginawa ng mga buhaya daw umano, ayon kay Atty. Guanzon. Pakinggan po natin si Atty. Guanzon at komentuhan po natin ito pong ginawa po nilang katatawanan at ginawa po nilang tanga at bobo at gago mga Pilipino para lang po mapaniwala na ang presidente ay i-impeach daw po dahil napakaraming issue ng korupsyon. Pakinggan na po natin si Atty. Guanzon. Pag-usapan natin ngayon ang impeachment na naman. Ito ang impeachment 2.0. Wala na talagang magawa itong ating mga congressman. At hindi siguro sila busy. Kaya impeachment na naman. Pero this time, ay pagbabago tayong konti, may impeachment din against Bongbong Marcos. Pero ang sinasabi ni Congressman Erice, yun daw nag-file na complainant ay abogado ng First Lady Lisa Marcos. At sinabi din ni Gabriela Party List Chair Lisa Masa na yung kanyang pagtalakay ng House of Reps Committee doon sa impeachment complaint against Bongbong Marcos ay scripted. Ang tanong talaga ng mga kababayan natin, maniniwala pa ba kami sa inyo? Sa mga pinaggagawa nyo, sa flood control, kickbacks nyo, sa mga substandard projects na mga allocables nyo, mga congressman, hindi naman lahat, ano po? Pero maniniwala pa ba kami? Maniniwala pa ba ang mga tao sa inyo? Na impeachment na naman, ang pinaka-importanting trabaho ng ating House of Representatives ngayon? Tingnan po natin ang Committee on Justice. Ano nangyari kay Congressman Abante? Biglang nag-walk out kasi pagbobotohan yung sufficiency in form ng complaint ay talo siya. Siya lang ang no. Di ba? Yes sila lahat. Siyempre, pati ba ng BBM na congressman? Yes. There's got to be a catch. Yun ang sinasabi ni Lisa Masa ng Gabriela na scripted, di ba? At yun ang sinasabi ni Congressman Erice na dummy complaint lang ito. Pero nag-walk out si Congressman Abante. Very famous yan si Congressman Abante, yung picture niya na nakalawit yung dila niya. At yung kanyang eleksyon sa Manila ay talo siya sa botohan, pero panalo siya sa panalo siya sa laro. Kaya itong si Congressman Abante ay naging katawa-tawa sa kanyang mga kasamahan dyan. It shows the demeanor of your congressmen. Tingnan nyo sila. They're laughing. It seems that they don't take this seriously. Unlike in other countries where impeachment proceedings are a serious matter. You imagine you're trying to remove the president and the vice president of our country. So, tingnan nyo rin kung maniniwala pa ba tayo na itong Committee on Justice na ito will have fairness. Kasi sa due process po, nakalagay, lalo na doon sa decision ng Supreme Court, doon sa first case ng impeachment ni VP Sara that declared it invalid and unconstitutional, ano sabi doon talagang emphasis ng due process ay fairness. Walang arbitrariness, di ba? Can we expect fairness from this committee led by Congresswoman Luistro, rabid supporter of Martin Luther King Romualdez and BBM? Can we expect fairness from Congressman Luistro, who was also the same, if I'm not mistaken, chair of the Committee on Justice in the first impeachment complaint versus VP Sara? If you look at the record of Congresswoman Luistro, she's praising Martin Romualdez to high heavens, di ba? Sabi niya, may AX dahil sa speaker, may tupad dahil sa speaker, kulang na lang sabihin niya, may lindol dahil sa speaker, may ulan dahil sa speaker. Kaya makikita po natin talaga ang fairness dito ng House of Representatives kung si Congresswoman Luistro ay mag-resign as Committee on Justice Chair.
I mean, give it up. Congresswoman Luistro, what's the big deal? You no longer look neutral. You look biased. You're already biased against VP Sara. So why don't you just give it up and resign? Anyway, your vice chair is just as competent, hindi ba? Kaya dyan sa House of Reps, maraming congressman na nagde-declare ng opposite view against the Supreme Court final decision. At si SP Senate President Soto ay gayon din. Yung sinasabi niya na pag sinasabi ng Supreme Court, ito dapat yung mga rules nyo dyan sa House of Reps sa impeachment, ay ito ay overreach na ng Supreme Court at hindi na ito pwede. Sabi niya, the Supreme Court's already making laws. It's no longer just judicial review. So, masasabi ko naman dyan when I interviewed Senate President Soto is, well, you know, if you keep on doing that, and you keep on criticizing the Supreme Court decision, SP, you will look biased. And you know, you're the Senate President. My gosh. It's better that you just lay it to rest and then continue the work there, is it not? Kung aakyat po ang impeachment sa inyo, ano po ang gagawin nyo? Sabi niya, gagawin ko po yung ayon sa aming mga patakaran. Oh, that's great, right? Now, but if the impeachment complaint against President Bongbong goes up to the Senate, in the unlikely event, the Senate President will not preside over the impeachment hearings. It will be the Chief Justice of the Supreme Court. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng siya. Di ba? Well, that's already settled. The Chief Justice. That's what happened in the Joseph Estrada case. Remember? So, ang tanong ko kay Senate President Soto when I interviewed him is, in your personal opinion, SP, okay pa ba itong impeachment na ito? We're already 2 years from the election. Sobra na, di ba? And he said, in his opinion, it's really already impractical. So tingnan natin ang ating House of Representatives kung paano sila gumalaw at ay yung demeanor lang nila. Kaya sigurado aakyat ang impeachment complaint. Pero kailangan nila, again, this time, they have to follow the rules according to the last Supreme Court decision. They have to refer it to the committee, and then they have to bring it to the plenary, the complaint, and then all congressmen and congresswomen, and of course, the Vice President Sara, must have a copy of the complaint. Kasi noon po sa first impeachment complaint, grabe, no? Ikaw nga nasasakdal sa ordinaryong kaso, binibigyan ka ng kopya ng complaint. Ito ba kaya na ini-impeach nyo, tinatanggal nyo yung Vice President, hindi man siya nabigyan ng complaint. Kaya mga kababayan, maasahan ba natin ang ating House of Representatives na magiging fair sila at magiging objective sila? Maasahan kaya natin na dahil si BBM ang President ay susuriin din nila ng maayos at kung may bigat naman yung mga kausa o grounds ay iakyat nila din sa Senado. Isa po sa mga grounds dyan ang pagdodroga niya dahil siya ay sinasabing addicted to cocaine. Na simula pa 12 years old siya, sinabi na ng kapatid niya na Senator Amy na siya ay addicted to cocaine. Ang sinabi naman ni Congresswoman Leila de Lima na hindi yun sapat na betrayal of public trust. Pag-uusapan ho natin yan uli. Pero sa ngayon pa lang, kung nagdodroga ho at nagkukokain ang presidente, ano yan? Nung tumakbo siya, sabi niya, of sound mind siya, and body and healthy, and, you know, he's not committing any crime. He's committing a crime! He's committing a crime every day when he snorts cocaine, and his decision-making prowess is going to be unstable and erratic and unreasonable. Yan po ang resulta doon sa ground of the impeachment complaint against him that he is addicted to cocaine. Not by itself, but that it impairs his cognitive functions and it impairs his decision-making process, and that's why he cannot be a good president of our republic. Abangan po natin dito sa mga Pilipinas. Yan po mga tambay, ang butihin po na si Atty. Rowena Guanzon. Tama po lahat ng sinabi po ni Atty. Guanzon na talagang scripted at hindi fairness ang ginagawa po nilang impeachment. At yung sinasabi nilang walang ground at sinasabing hindi dapat ma-impeach ang isang Pangulo, doon pa nga lang sa sinasabi ni Atty. Guanzon ground of impeachment na Dahil araw-araw kang gumagamit ng pulburon. Araw-araw ka, bata ka pa lang gumagamit ka ng pulburon. Hindi po ba?
Isa na pong kaso yan. Isa na pong paglabag yan. Kaso na po yan eh. Dahil illegal po yan yung ginagamit po ni Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Hindi po ba? Ayon mismo sa kapatid, bata pa lang, gumagamit na. Unbelievable, mga kababayan. Pero, pagdating po sa mga congressman, mga kababayan, at sa Senate President na sinasabi po ni Atty. Guanzon, ay wala pong nakikita ang abogado ng fairness sa mga ito. Puro lang po ito scripted. At siyempre po yung pagtatakip. Kailangan po nilang pagtakpan. Dahil nga po, kasi alam na mismo ni Atty. Guanzon na pati po sila, lahat po kasi sila sa panahon po ng binagawang Pilipinas ay nakinabang po ng napakalalaking pera o mano na galing sa buwis ng taong bayan at pati ang mga inuutang nila. Hindi po ba? Kaya nga dito po, ipinamukha po ni Atty. Guanzon kung anong klaseng mga politiko ngayon ang nahandyan po sa Kongreso, mga kababayan. Saan ka na nga man nakakita? Committee ng Justice. Committee ng Justice diyan sa House of Representatives. Committee ka ng House of Justice diyan sa Kongreso. Samantalang, amo mo at napagkikita ka at parang ginodiyos mo na si Tambaluslos. Di ba? Lahat na lang ang sinasabit pinagmamalaki mo kung hindi dahil kay Tambaluslos. Di ba? Walang ayuda. Kaya nga sinasabi ni Atty. Guanzon, parang kulang na lang sabihin mo kung hindi dahil kay Tambaluslos ay walang lindol. Hindi po ba? Nakita naman po natin na pagkikita po natin yan, lalong-lalo po nung bago maghalalan kung gaano po sila kasipsip umano sa tinatawag na Tambaluslos ng Vice President. Hindi po ba? At ganyan din po ito, tinatawag na si Boy Dila. Di ba? Si Boy Dila, tinatawag ni Rowena Guanzon na hindi naman nanalo sa halalan pero biglang nanalo. Kamusta na po kaya si COMELEC Chairman George Garcia? Bigla pong nanalo. Talo, pero nanalo. At nakita naman po natin, kahit po kayo, hindi lang po si Atty. Guanzon, lahat po tayo nakita po natin ang karakas at style na nag-i-impeach po. Nagtatawanan, mga bayan. Kasi nga scripted eh. Walang saan ka ba nakita? Nag-i-impeach, puro tuta. Puro tuta daw po umano ng administrasyon at ni Tambaluslos. Kaya nga po tawanan lang ng tawanan eh. Walang kaseryosohan. Hindi po ba? Hindi nga raw po katulad ng ibang bansa na mga seryoso dahil ikaw ba naman mag-i-impeach ka ng tinatawag na presidente at vice president? Napakasasaya nyo pa. Hindi po ba? Dahil sa totoo naman, hindi naman talaga nila i-impeach ang Pangulo. Ang i-impeach lang po nila, itong si VP Sara. Real talk. Hindi po ba? Kaya nga po napakaganda po ng pahayag ni Atty. Guanzon dito po sa mga tao na ito, mga kabayan, na nagbigay po ng napakalaking problema at pahirap sa taong bayan. Mga kababayan, mag-aapat na taon na po silang naglilingkod sa ating bansa. Ano po ang napala natin sa mga demonyong ito umano, mga kababayan? Maraming salamat po mga kabayan sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Kay Eric Hershaw ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Phil Am, at kay Balance Vision TV, kay Gay at Shena, kay Jesus Valdepena, kay Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan. Konting taste lang po. Hindi naman po sila forever dyan. At makakamit din po natin ang katarungan sa mga pinagagawa po nila na pahirap at parusa sa mga Pilipino at pagnanakaw. Taste lang po. God bless po sa inyong lahat mga kabayan. God bless po sa ating lahat.
Paalam. Bye-bye.